Isang pinagpalang araw po muli sa inyong mga minamahal na mga kaibigan dito sa Facebook Live at sa YouTube. Kumusta po kayo? Nandito po ulit ang ating programa, ang Message of Hope, at welcome ang bawat isa sa atin sa ating pakikinig. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating programa, Facebook Live Bible Study ng inyong lingkod, at ako'y umaasa na sa mga topics na ating pinag-aralan ng mga nakalipas, marami na kayong mga kaalaman na napulot sa banal na kasulatan. At naway ito'y magdulot sa bawat isa ng gawang kabanalan at patuloy na mahanda tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Maraming salamat sa aking mga kaibigan na isinishare din ang mga bahaging ito. Bawat programa natin. Hindi lamang tayo nakinabang, kundi ganun din yung mga taong ating pinagbabahagihan ng pabalitang ito. I-share lang po natin sa ating Facebook o kaya sa YouTube, kasi pagkatapos ng bawat episode natin ay nilalagay ko rin sa YouTube. Kaya bawat topic na ating napag-aralan na kalipas, i-share niyo lamang po sa YouTube kasama yung pangalan ko para mas mabibilis ninyong makita. Kasi pag yung topic lang, maraming mga option kayong makikita. So, para madali ninyong makita ang kung ano man ang ating napag-aralan, isama niyo yung pangalan ko sa pag-search at makikita ninyo doon yung maraming mga pinag-aralan natin nakalipas. At patuloy na naway lumago ang ating kaalaman sa lubos na pagkakilala natin sa ating Panginoon. At sa kabila ng ganitong pandemic, kabila ng ganitong crisis, gamitin natin ang ating magagawa na mga pamaraan sa teknolohiya upang hindi lamang tayo magutom o mauhaw sa pang-physical, kundi ganun din naman sa ating pang-espiritual ay mabusog tayo ng salita ng ating Panginoon. Katulad nga ng sabi ng ating Panginoon sa Mateo 4:4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa mga tinapay, kundi sa bawat salita ng ating Panginoon. So, ito po yung ating pag-aaral. Ito naway makadulot sa inyo ng kalusugang pang-espiritual at mapalapit tayo sa ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay sumadaling yumuko sa ating panalangin. Kagalang-galang po naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli ay makapag-aral kami ng inyong salita. Aking dalangin ang aking mga kaibigan dito sa Facebook Live at sa YouTube na nakakapakinig at patuloy na sumusubaybay sa programang ito, The Message of Hope. Naway patuloy niyo silang tulungan at bigyan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, buksan ang kanilang puso at kaisipan sa pag-unawa ng inyong salita at higit sa lahat, Panginoon, sa kanilang paglapit at pagtanggap sa inyo bilang personal nilang tagapagligtas. Gabayan po naman ninyo ako sa pagbabahagi ng inyong salita at kayo ang mangusap sa bawat sa amin sa pamagitan ng Espiritu na kung saan ay aming siyang pag-aaralan sa oras na ito. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin. Ito po ang aming nihiling na pasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So sa oras pong ito, mga minamahal na mga kaibigan, ay dadako na po tayo sa ating pag-aaral na kung saan ay isa na napakahalagang paksapong muli ito. Aking binabahagi ang mga bagay na ito dahilan sa ito yung mga katuruan dito sa banal na kasulatan na kinakailangan na malaman ng lahat ng mga tao. At yamang ito ay ipinapaalam sa bawat sa atin. Ako'y umaasa na lahat naman tayo ay nakikinabang. At ito po ang sa nating aalamin sa oras na ito, kung saan the message of hope, ang mensahe ng pag-asa. Noong nakalipas na Martes, so last ng ating pag-aaral, panghuli talata natin pinag-aralan doon ay dahil ito'y ating pinag-aralan yung may kinalaman sa God the Son, ang ating Panginoong Hesus bilang siyang Diyos. Huling talata doon, John 20 verses 27 to 29, and makita natin doon sa verse 28. And he said to him,
Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." So, maliwanag na sinabi po ng ating Panginoong Hesus kay Thomas, bagaman siya ay naniwala at sumampalataya, kumilala sa ating Panginoong Hesus na siyang Panginoon at Diyos, ay na doon sinabi ng ating Panginoong Hesus na mapalad ang mga taong kahit hindi sila kumilala o kahit hindi sila nakakita sa ating Panginoong Hesus, subalit sila ay sumampalataya at naniwala sa Kanya, kaya mapalad sila. Ganon din tayo mga minamahal na mga kapatid sa ating kapanahunan. Hindi natin nakita o hindi natin nakilala, hindi natin nasumpungan o yung buhay mismo ng ating Panginoong Hesus sa Kanyang kapanahunan. Subalit, sa pamagitan ng banal na kasulatan, ay doon pinapakilala nito kung sino ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Kung kaya nga't mapalad tayo kung patuloy na ating sasampalatayanan siya. Sa oras nito ay ating pag-aaralan ang isang napakahalagang pag-aaral, ang God the Holy Spirit, Part 1. Ito ay unang bahagi at ating pag-aaralan ang kahalagahan ng banal na Espiritu sa ating buhay bilang siya ay isa sa persona ng pagka-Diyos. Na alam natin doon sa Trinity, makikita niyo dyan yung the Godhead, yung pagka-Diyos, na ito ay tatlong persona sa isang pagka-Diyos. Makita natin dito yung mga araw na kung saan ay sila ay gino-compose ng Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Napakaliwanag po nito, minamahal na mga kapatid. Bagaman yung word na Trinity ay hindi natin masusumpungan sa banal na kasulatan, subalit mayroong pakahulugan na ito yung tatlong binubuo ng pagka-Diyos na nasulat sa banal na kasulatan. Ang Ama, walang duda po tayo diyan na talagang siya ay Diyos. At pinag-aralan natin yung mga nakalipas. Nung nakalipas na pag-aaral natin yung anak bilang siyang Diyos. At ngayon naman yung pag-aaralan natin yung banal na Espiritu bilang siya ay Diyos. Kung kaya napakahalaga nito pag-aaral natin, nakasumpungan mo natin sa K-text natin doon sa unang Juan 5:7. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. So the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. So, nakikita po natin ito doon sa New King James Version. Bagaman doon sa ibang mga version, hindi nila isinama ito dahil sa mayroong mga complication doon sa kanilang mga katuruan tungkol sa Trinity. Subalit, dito sa New King James Version ay maliwanag na makikita natin na mayroong Father, yung word na sang-ayon sa ating pinag-aralan na kalipas doon sa John 1, verses 1, and then 2, and then verse 14. The Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. So, the Word is Jesus and the Holy Spirit. And these three are one. That is according to John. And it's clear. That's why we need to study about the Holy Spirit, the importance of the Holy Spirit as a God in the Godhead. Bagaman maraming mga tao ngayon ang hindi kumikilala na ang banal na Espiritu ay hindi Diyos. Siya ay isang kapangyarihan lamang, siya ay isang parang hangin lang, wala siyang persona. Pero ating pag-aaralan sa ngayon, ano nga ba ang banal na Espiritu? At ano ang sinasagisag nito sa bawat sa atin? Alam natin doon sa pagkalang ng sanlibutan. In the beginning, na makita natin doon sa Genesis chapter 1, mayroong mahalagang bahagi na dito ang banal na Espiritu. And the Holy Spirit is the third person of the Godhead.
At creation, the Spirit played an active role. Makita natin doon, naandun na siya. Kung kaya nga't makita natin doon, nung lalangin ng Diyos ang tao doon sa ating pinag-aralan na kalipas, let us make man in our image. Nandoon yung us and our. It means na nandoon yung Godhead sa plurality ng kanilang form ay kasama doon ang banal na Espiritu na makikita natin doon sa Genesis chapter 1 verse 2. The earth was without what? Without form and void, and the darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. So napakahalaga po dito na itinuturo sa atin mga minamahal na mga kapatid. Kahit ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos, ang sabi doon sa Genesis chapter 1 verse 2, ay naando na mayroon na mahalagang bahagi sa paglang. Kung kaya nga doon pa lang, makita natin doon na nakalipas, si Kristo ang isa rin doon sa naglikha ng sanlibutan. So sila magkakasama sa paglikha. Kung kaya nga't napakahalaga na kilalanin natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Question is, who is the Holy Spirit for us? In Acts 15:28, there is a person here that says, and the text says, it seemed good to the Holy Spirit. In John 16 verse 14, He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it for you. Nagpapahiwatig ito mga minamahal na mga kapatid, nagpapakilala sa atin na ang banal na Espiritu ay mayroon siyang tanging personalidad. Hindi siya yung ama, hindi siya yung anak, kundi mayroon siyang sariling personalidad na ito ang hiwaga ng pagka-Diyos. Na mayroong sinasabi nila, ang inyong kinikilala ay maraming kayong Diyos. Mayroong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. It means 3. Pero kung ating papansinin mga minamahal na mga kaibigan, ito ang composition ng pagka-Diyos. Nandoon yung Ama, ang Anak, at Banal na Espiritu. Iisa sila. Bagaman hindi natin totally maunawaan ang hiwaga ng pagka-Diyos. Sapagkat ang sabi nga doon sa Deuteronomy, Deuteronomy 29:29, mayroong mga sikreto na kung saan ay hindi na ipahayag sa tao, yun ay nauuko lamang sa Diyos. Yung kalulatian ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan. Kung kaya nga doon sa pagka-Diyos, makita natin ang banal na Espiritu ay, sabi dito, siya magbibigay ng luwalhati. He will glorify me, for He will take what is mine and declare it for you. Yun ang i-declare sa atin. Sinabi ng ating Panginoong Hesus. Kung ano yung tinanggap niya ay siyang ipapakilala sa atin ng banal na Espiritu. Ano pa po ang sabi dito doon sa aklat ng mga gawa? Ito po yung kasaysayan o istorya kung paanong si Ananias, si Sapphira na kanyang asawa, nagkaroon ng kanilang dedikasyon, kanilang plano na kung saan ay ipagkakaloob nila sa Panginoon kung ano yung kanyang bahagi para sa Panginoon, yung pagsuporta sa ating Panginoon, yung para sa Kanya, pagkatapos na sila'y pagpalain. Subalit, nagkaroon ng pagbabago ang kanilang isipan. Ang sabi doon sa aklat ng Gawa 5:3 at 4, Ananias, Peter asked, "Why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back part of the proceeds of the land?" Kasi ibinenta nila yung kanilang lupain at ang sabi nila ay kanilang ibibigay, pero hindi naman nila ibinigay. Nagkaroon sila ng desisyon na kanilang ibibigay, pero hindi nila tinupad ang kanilang pangako. Kaya ang sabi ni Pedro sa kanila, bakit kayo nagsinungaling sa banal na Espiritu at inyong
kinuha yung bahagi ng lupain. Ang sabi doon sa pagpapatuloy sa verse 4, how is it that you have contrived this deed in your heart? You did not lie to us, but to God. So mapapansin natin dito mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, ang Holy Spirit na kung saan hindi raw sila nagsinungaling. Hindi lamang doon sa mga tao o doon sa kanila, kundi sila ay nagsinungaling. Ang tinutukoy ditong Holy Spirit, ang sabi doon ay, you did not lie to us but to God. In other words, yung Holy Spirit na dinide dito ni Pedro ay Diyos. Sa pagkakilala niya sa persona ng banal na Espiritu. Ano po ang sinasabi po sa atin? That the Holy Spirit has personality. Because what? Sabi po dito ng mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, because He strives. The Holy Spirit has personality because He strives. And in Genesis chapter 6, verse 3, and the Lord said, my spirit shall not always strive with man. So ito po yung isang gawain ng banal na Espiritu bilang siya ay isang persona. It teaches. Nilalagay po dito na ang banal na Espiritu ay nagtuturo. Sa Lucas 12:12, maliwanag na sinasabi doon, for the Holy Spirit will teach you at that time what you should say. So ito po ang isang personality ng banal na Espiritu na siya magtuturo sa atin. He will teach us of what we should say. The next one is He convicts. In John 16, verse 8. Bibigay ko lang po sa inyo mga talatang ito nagpapatunay sa atin kung ano ang gawain ng banal na Espiritu sa atin. And when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of just judgment. So the Holy Spirit convicts us that we are sinners. Tayo ay inuudyukan niya na tayo'y nagkasala. Halimbawa, gumawa tayo ng pagsalangsang sa utos ng Diyos. Nagkasala tayo sa Kanya. Nandun mga minamahal na mga kapatid, ang Banal na Espiritu ang magpaalala sa atin. Mag-uudyok sa atin. Ikaw ay gumawa ng kasalanan, ikaw ay humingi ng tawad. So ito yung gawain ng personality ng Banal na Espiritu para sa atin. He directs church affairs in Acts 13, verse 2. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul, the work to which I have called them. Ano po ang sabi dito ng ating Panginoon? Sa pamagitan ng Banal na Espiritu, ginabayan niya ang mga mananampalataya sa kanilang kapanahunan na iyon. While they were worshiping the Lord and they were in fasting, the Holy Spirit guided them in the work of church services. So makita natin dito mga minamahal na mga kapatid, the Holy Spirit directed them while they were there in worshiping and in fasting. The next one is the Holy Spirit helps us and intercedes in behalf of us to the Father. In Romans 8, verse 26, it says that in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through the wordless groans. Ito po ang gawain dito ng Banal na Espiritu. Siya ang
tumutulong sa atin. Pagka tayo nanghihina, siya ang nagpapalakas sa atin. Kung kaya nga sa ating mga panalangin ating binabanggit, Panginoon, bigyan po nawa ninyo kami ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang kami ay magtagumpay. Di ba? Yun yung ating binabanggit sa panalangin. So the Holy Spirit is helping us if we are weak. And also, He intercedes for us. Siya yung namamagitan para sa atin. At ang sabi pa doon sa pagpapatuloy, He inspires. In 2 Peter 1 verse 21, the prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were inspired by the Holy Spirit. So ang gawain ng Banal na Espiritu ay siya magkasi o kinasihan nila yung mga taong sumulat ng banal na kasulatan. Ginabayan ng Banal na Espiritu sila upang kung magkaganon yung kanilang mga sulat ay mabuo doon sa isang tema na ang kaligtasan ay mula sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kung kaya nga't napakahalaga ng gawain ng Banal na Espiritu para sa ating buhay. Ang mga taong nagsisulat, bagaman sila ay ginamit ng ating Panginoon, sabi doon, sila nangagsalita o nangagsisulat dahil ginabayan sila ng Banal na Espiritu. So the Holy Spirit inspires. And the last one is, the Holy Spirit sanctifies us. Tumutulong sa atin para tayo mamuhay sa may gawang kabanalan. Ang sabi ng ating Panginoon sa 1 Peter 1 and 2, chapter 1 verse 2, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. Grace and peace be yours in abundance. Makikita natin dito yung tatlong persona sa isang talata. God the Father, the work of the Holy Spirit is there, and Jesus Christ is there. Nagpapabanal sa atin. Makita na dito mga minamahal na mga kapatid ang kahalagahan ng banal na gawain ng Banal na Espiritu. Kaya nga napakahalaga na atin siyang kilalanin sa mga bagay nito. At ang sabi pa doon, divine attributes of the Holy Spirit, bagaman ito ay maraming mga talata, limited yung ating time sa loob ng 30 minutes. Hindi ko na iniisa-isa na pabasahin. Pero kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan, isulat nyo lang po ang mga text na ito. Ito yung attributes, ito yung likas ng banal na Espiritu para sa atin. Siya yung omnipotent. Ano po ba yung omnipotent? Yung mayroon siyang angking kapangyarihan. In 1 Corinthians chapter 12 verse 11. Omnipresent. Ano po yung omnipresent? Siya yung naandun kahit saang lugar. Katulad din naman ng attributes ng Banal na Espiritu ng ating Panginoong Hesus at attributes ng Diyos Ama, ng the Father. Siya ay omnipresent. Kahit saan nandun siya. Omniscient. Ano po yung omniscient? Yung omnipresent ay sa John 14:16 and sa Psalms 139, 7-10. Makikita po ninyo doon. Omniscient, 1 Corinthians chapter 2, verses 10 and 11. Ano po yung omniscient? Alam niya, nakakaalam siya ng lahat ng bagay. He is the Spirit of life in Romans chapter 8, verse 2. He is the Spirit of truth in John 16, verse 13. He is the love of the Spirit in Romans 15, verse 30. And He is the Holy Spirit of God in Ephesians chapter 4, verse 30. So ito po ang mga ilan lamang na pinili ko doon sa mga divine attributes ng banal na Espiritu na kung saan ay pinapakilala sa atin yung kanyang angking kapangyarihan na siya ay isa sa persona ng pagka-Diyos. Kaya nga't bilang
ito po ang gawain ng Banal na Espiritu. Ginagabayan niya tayo na sang-ayon sa ating binasang talata kanina, sa gawang kabanalan. Kino-convict niya tayo na humingi ng tawad. Ang sabi ng ating Panginoon sa pamagitan uli ni Apostol San Juan sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Maliwanag mga minamahal mga kapatid sa pamagitan ng pag-udyok sa atin ang Banal na Espiritu na ating ipapahayag sa ating Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan. Siya raw po doon ay banal at tapat na magpapatawad sa ating mga pagkakasala at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Mga minamahal na mga kaibigan, napakahalaga ng gawain na ito. Kung kaya nga, patuloy natin kilalanin siya sa ating buhay na nag-uudyok sa atin at sundin natin siya. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon doon sa Hebrews, chapter 8, verse 12, na pagkatapos na tayo humingi ng tawad, for I will be merciful to their unrighteousness, their sins, and their iniquities will I remember no more. Pagkatapos na tayo ay humingi ng tawad, tayo ay patatawarin niya at hindi na niya alalahanin yon. Alam po ninyo mga minamahal na mga kapatid, sa likas ng tao, kapag ang isang kapwa natin ay nagkasala laban sa atin, minsan na babanggit natin, hindi kita kayang patawarin. Pagka matindi na talaga yung ginawang kasalanan, mahirap magpatawad, sabi nila. Pero ang Banal na Espiritu tutulong sa atin para udyokan tayo na mamuhay na magkaroon ng espiritu rin ng pagpapatawad. Dahil sa ang sabi ng ating Panginoon, sa aklat ng Mateo sa kapitulo 6, iniwan niyang talata doon, yung the Lord's Prayer, bahagi doon sa pagpapatuloy doon. Kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Di po ba? Sabi doon sa bahagi ng Lord's Prayer, forgive us as we forgive others. So ang sabi ng ating Panginoon, kapag tayo humingi ng tawad sa Kanya at tayo patawad, patatawarin tayo ng ating Panginoon. At ang sabi dito, once na tayo pinatawad, hindi na niya aalalahanin pa kung ano man yung ating ginawang pagkakasala. Yun yung total or absolute forgiveness of God. If we are true and faithful also, that we are confessing our sins to Him only. Not to anyone, but to Him only. At siya ang magpapatawad sa bawat sa atin. Ngayon, ang sabi sa pagpapatuloy pa, isang bahagi pang napakahalaga, the Holy Spirit leads us into truth. Ang Banal na Espiritu ang magtuturo sa atin, mangunguna sa atin, upang malaman natin ang katotohanan. Sa lahat ng ating mga pinag-aralan, mga nakalipas, marami na po mga talata o marami na po mga topic akong naibigay sa inyo. Ang Banal na Espiritu ang tutulong sa inyo upang gabayan kayo na lumakad sa katotohanan. At ang sabi pa doon sa pagpapatuloy, the Holy Spirit is God's channel of communication. However, when He, according to Apostle John in chapter 16, verse 13, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. Mapansin po natin dito mga talata. He, hindi po it. Ibig sabihin, mayroon siyang persona. He, the Spirit of truth, has come. He will guide you into all truth. For He will not speak of His own, but what? He will not speak of His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things come. In John 16, verse 13. Maliwanag mga minamahal mga kapatid. Yung persona dito, He hears, He will speak, He will tell you, and the other says, He will not speak of His own. He will come
Always. Or He will guide you into all truth. Always He. It means He, the Holy Spirit, has also the person, the personality. So the Holy Spirit is is God's channel also of communication to Him and to us. Now the question is, how can I be filled with the Holy Spirit? How can we be filled by the Holy Spirit? Paano tayo mapupuno ng banal na Espiritu sa ating buhay? Isang katanungang napakahalaga na ating masagot. Katulad ng mga alagad, samantalang sila'y nakatingin sa ating Panginoong Hesus nang siya ay umakyat sa langit. And Jesus gave them the promise of the gift of the Spirit in Acts chapter 1 verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ang banal na Espiritu ang siyang magbibigay ng kapangyarihan kapag dumating sa kanila at tanggapin nila. Doon sa panahon ng Pentecostes, naranasan to ng mga alagad na waring may dilang apoy na bumaba sa kanilang mga ulunan. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay binigay sa kanila. At sila'y nangagsalita ng mga iba't ibang mga wika na naunawaan na maraming mga tao sa kanilang sariling wika. Ito ang isang kapangyarihan ng banal na Espiritong nagpapabago sa buhay ng tao. At sabi dito, if He comes upon you. But also there is a question, who would Christ give the power of the Holy Spirit to? Kanino lamang daw niya ito ibibigay? Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang sabi po doon sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, 15 hanggang 17, if you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and He will give you another helper. Helper, ang sabi po dito, yung tumutulong sa atin, ito po yung banal na Espiritu. That He may abide with you, what? He may abide with you forever. The Spirit of truth. Pamagitan ng banal na Espiritu na siyang gagabay sa atin mga minamahal na mga kapatid, magpasawalang hanggan. Ang sabi daw ng ating Panginoong Hesus. He will guide us. He will abide to us. At ang sabi ng ating Panginoon doon sa Acts 5:32, samantalang ito ay pangako niya at ibibigay niya sa atin, and we are His witnesses to these things. And so also is the Holy Spirit whom God has given to those who what? To those who obey Him. Ibinibigay lamang daw po ito mga minamahal na mga kapatid doon sa mga taong sumusunod sa Kanya. Ang sabi po doon sa previous na talata na ating binasa, ang sabi doon, if you love me, keep my commandments. So kung ating susundin ang talata na yun, ang utos ng ating Panginoon, at sabi dito, ibibigay ng Panginoon ang banal na Espiritu sa bawat isang sumusunod sa Kanya. Mga minamahal na mga kaibigan, ito po yung unang bahagi ng ating pag-aaral. Sa susunod po yung pangalawa. Aking nais lang idinidiin sa atin. Nakilala ko sa inyo ang banal na Espiritu. Ang kung ano ang magagawa niya para sa atin. Subalit, idinidiin naman niya sa atin, kinakailangan nating sundin siya. Upang kumakaganang umuhay tayo na kung saan ay lumalapit sa ating Panginoon, nagpapahayag ng ating kasalanan sa Kanya, at magkakaroon tayo ng gawang kabanalan sa pamagitan niya. Nandito ang Panginoon ay nananawagan sa inyo at sa akin. Saan man kayo naroroon, mga minamahal na mga kaibigan. Sa Facebook Live at sa YouTube. Mag-message lang po kayo sa akin kung kayo mayroong katanungan o kung kayo ay nagnanais lubos na pagtalaga para sa ating Panginoon. Upang kung magkaganon ay mai-refer ko kayo
Kung saan kayo naroroon, may refer ko kayo sa mga taong kinaukulan na malapit sa inyo, yung sa lugar ninyo, kung sino yung pastor, upang kung kagano'n ay magabayan kayo sa lubos na paglapit sa ating Panginoon. Ako'y umaasa na ang ating pag-aaral sa ngayon ay naging kapakipakinabang at tayong lahat ay kasumpong ng panibagong katotohanan. Subalit, bago tayo magtapos sa ating pag-aaral, pakinggan natin yung isang mensahe ng awit. The cast is sapat. At pakinggan yung mensahe ng awit na pinamagdaglan na I'll look. Tell of good deeds, for not have I done to merit His grace. All glory and praise shall rest
mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, we will give glory to our God through the cross of our Lord Jesus Christ. Because in that cross, Jesus gave himself for us to redeem us through his blood. Nandoon, tinubos niya tayo. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, sa oras nito, base sa ating pinag-aralan, nawa tayong lahat ay nakinabang. Muli, ang kapangyarihan nawa ng Banal na Espiritu ang tumulong sa inyo upang kung magkaganon, ay ipaunawa sa inyo ng lubos ang lahat ng ating mga napag-aralan at gabayan kayo sa inyong paglapit sa ating Panginoong Hesus at pagtanggap sa Kanya bilang personal niyong tagapagligtas. Muli, aking nanyahan ang bawat isa na ating subaybayan muli ang part 2 ng ating pag-aaralan next week. Subalit bago tayo magtapos, tayo muna ay sumandaling yumuko sa ating panalangin. Kagalang-galang po naming Diyos, sa mabanal naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa liwanag ng aming napag-aralan sa ngayon. Maraming salamat sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na tumutulong sa amin upang kami ay mamuhay sa gawang kabanalan. Higit sa lahat ay kilalanin namin ang ginawang sakripisyo ng aming Panginoong Hesus doon sa cross na siya nagbigay ng buhay para sa bawat sa amin. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, ang bawat sa amin na kami mamuhay ng sumusunod sa inyong banal na kalooban upang kami rin naman ay masumpungan ninyo sa gawang kabanalan, lalo tigit sa inyong malapit ng pagdating. Aking dalangin ang aking mga kaibigan dito sa Facebook Live at sa YouTube. Patuloy naman niyo silang tulungan, Panginoon, sa kanilang pagtatalaga ng kanilang buhay para sa inyo. Aking dalangin din ang mga may karamdaman. Patuloy naman ninyong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila ang inyong lubos na pagpapagaling. At ganun din sa mga nagugutom at nauuhaw sa pang-material na pangailangan gawa nitong virus na ito, ng COVID o ng crisis na ito. Naway patuloy niyo silang biyayaan, Panginoon, at pagpalain sang-ayon sa inyong kalooban. Higit sa lahat, Panginoon, pagkagutom at pagkauhaw sa inyong salita. Na naway ang aming mga napag-aralan, pang-espiritual na mga pagkain namin ay magpabusog sa amin, magpalago sa aming pananampalataya sa inyo. At higit sa lahat ay magdulot sa amin ng gawang kabanalan at lubos kami na maghintay sa inyong malapit ng pagdating. Maraming salamat sa inyong pangako na kung aming ipapahayag ang aming mga kasalanan sa inyo, kami ay tapat na inyong patatawarin. Kaya nga humihingi kami ng tawad sa kung anuman ang nagawa namin pagkukulang at pagkakasala, nagawa naming kasalanan at pagkukulang sa inyo. At ganun din sa aming mga kilos, sa aming mga pananalita, sa aming mga gawa. Linisin kami, Panginoon, sa aming karumihan sa pamagitan ng Panginoong Hesus, ng dugo ng aming Panginoong Hesus na nabuhos doon sa Kalbaryo. Alalahanin, Panginoon, ng bawat isa, ingatan ng bawat isa, patuloy na managana ang inyong biyaya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. Muli, i-share nyo lamang po ito sa inyong mga kaibigan upang kung magkaganon, hindi lamang kayo nakinabang, kundi sila rin naman sa lahat ng mga tao na makakapakinig nito. Doon sa mga YouTube subscribers, i-share din po ninyo ito. Doon sa mga hindi pa nagsusubscribe sa aking YouTube, i-subscribe nyo lang po at bawat episode o bawat pag-aaral natin, bibigyan kayo ng notification. Pagkatapos na maibahagi ko, mai-post ko kung ano yung ating napag-aralan. Ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoong Diyos ang sumainyong lahat. God bless you all. And of course, thank you very much. Stay safe and see you again next week. Thank you.